Ayan, hindi pa tapos sa part na yan. Dito lang. Ayan nga po mga plantito-plantita, at ngayong araw na ito ay gusto ko rin pong i-share sa inyo at i-update. Ayan, nandito pa rin po si Plantita Joy at Plantita pa rin. Ayan, hello mga plantito-plantita, good day, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras nyo man po ito mapapanood. At ayan, bago po ako magpatuloy syempre sa aking ginagawa at bago ko po ipagpatuloy at i-share din sa inyo ulit itong aking garden at para magbigay na rin ng update ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Dagrompa Channel. At po si Joy, ang inyong certified plantita. Namiss ko po kayo, kaya ayan, sana ay samahan niyo po ako at ayan, welcome ulit na ipakita sa inyo itong aking mga plants dito. At kumusta na rin po kaya yung mga plants ninyo at hindi po biro din yung pinagdadaanan ng mga halaman ngayon sa buong Pilipinas. Kasi sobra po talagang mainit ang panahon, hindi po biro. Kaya itong aking garden po talaga, literal po talagang sinasabi nila na bukid na nga po. Kasi nga po, malalaki na talaga yung mga halaman, parang kailan lang itinanim ko, tapos ngayon ito na talagang nagmukha siyang bukid at may mga kahoy pang malalaki. Pero napakalaking tulong po ngayong tag-init, talagang doon ako nagpapalilim, doon ako nagpapapresko. Ayan, hindi ko na kailangan ng aircon. Sa presko pa lang at lilim ng mga punong kahoy ay solved na. Sobrang relaxing yung nabibigay na presko ng mga halaman at ng mga kahoy na malalaki. Kaya ngayong araw na ito ay, ano ba ngayon? May 14. Ayan. Kaya samahan niyo ako mga plantito-plantitang ipakita ulit itong aking garden. Ayan. Sabi po nila, bakit ko daw po hinahayaan na ganito nakalalaki yung mga plants ko? Ano daw po ba yun? Talagang pinabayaan ko na yung garden ko kasi hindi ko daw po binabawasan yung mga halaman. Ang sagot ko naman po ay, kung babawasan ko yung mga halaman, mas lalong iinit dito sa bakuran ko. Sabi ko may purpose naman yung mga halaman na malalaki ngayon kasi nga nagbibigay po sila ng presko. Talaga pong maninibago talaga yung nakakita kasi siguro ang alam nila pag garden ay yung mga mabababa lang yung mga plants na talagang yung maluwag tingnan, pleasant ika nga, yung napaka anong tingnan sa mata, maluwag. Ito kasi po naglalakihan na yung mga halaman talaga. Matataas na, kaya parang yung dating po ay kung pinabayaan ko na daw po itong aking garden at ito nga po malalaki na. Kasi nga po kung itrim ko sila or putulin ko naman yung mga sanga ng punong kahoy sa kapanahonan ngayon na sobrang init, ay sayang din. Talaga pong mas mararamdaman yung init po talaga. Laki pong tulong nitong mga kahoy at itong mga halaman ko pong matataas na dito. Usually naman yung matataas na dito ay yung mga tropical plants ko like croton. Talaga pong nagbigay na sila ng lilim. Kaya malilim dito sa akin. Parang hindi mo ramdam yung sobrang init ng panahon. Kasi nga po dito sa mga matataas ko ng mga halaman. At talagang iniiwasan ko din po ngayon, mga plantito-plantita, yung masyadong magbabad sa init ng araw. Kaya hindi ako ganun katutok na po sa pagdadamo. Kasi sabi ko, mag-isa ako dito sa bahay. May mga history kasi ako na lagi akong nahihimatay sa sobrang init. Sa Bicol na didismayo. Mahirap nang madismayo. Mahirap na pong mahimatay. Kasi mag-isa lang po ako dito sa bahay. Wala ang mga anak ko minsan. Wala akong mautusan kung sakaling medyo sumama yung aking pakiramdam. Makaramdam ako ng pagkahilo ay walang mag-aalalay sa akin. Kaya talagang ninilimitahan ko din po yung pagbababad ko sa araw. Talagang mahirap na po. Nag-iedad na din po tayo. At ayoko naman pong magkasakit at maging pabigat sa aking pamilya na magkasakit pa ako. Ito pong pag-garden po natin
Batid naman po natin na ito ay ating libangan pero wala po itong sweldo. Kaya kung magkasakit po tayo, tayo po ang lugi. Kaya ika nga po, ano lang po, alalay lang po. Kasi pag mainit naman po talaga ang panahon, hindi po healthy sa ating kalusugan magbabad tayo ng maghapon sa init ng araw. At sa panahon po ngayon, yung init po talaga ay hindi na po biro. Parang nag-aapoy-apoy na po sa sobrang init talaga yung mararamdaman po natin. Napakasakit na po sa balat. Kahit nga po ako ay naka-jacket na, ramdam ko pa rin po yung ano ng araw, yung init, yung hapdi po talaga. Kaya alalay na din po ako sa pag-garden. Kasi mahirap na pong tayo ay maano sa init, ma-heat stroke. May mga bata nga pa po ngayon na na-heat stroke. Minsan mga 20 plus lang. Or mas bata pa nga po na heat stroke na. Ako pa po kayang medyo ano na din, may edad-edad na din. May edad-edad na. Ayan, alam niyo po ba mga plantito-plantita, na-miss ko kayo at na-miss ko magkipagkwentuhan sa inyo. Kayo pong lahat. Kayo pong lahat at shout out din kay Ma'am Bella kasi lagi siyang nagko-comment din sa post ko sa aking page. Ayan. Namimiss niya rin yung vlog ko kung kailan daw po ako magba-vlog. Kay Ma'am Minda Ortel ng Magaraw, hello din po. Ayan, may mga mangilan-ngilan din naman, siguro 2, 3 ganyan. Yung gusto rin makita na yung update ko, yung vlog ko about sa garden ko. Ayan, minsan po kasi may mga pinagdadaanan po tayo sa buhay na minsan hindi nakakatulong. Ika nga ay hindi tayo inspired na mag-vlog. Kasi ayoko pong ako kasi po yung taong open yung tingin ko po sa inyo mga plantito-plantita mula nung mag-engage kayo sa akin, mag-engage yung naging kayong viewers, yung nagsuporta talaga kayo sa ginagawa ko, yung nanonood kayo. Siyempre po ay nagsusuporta kayo sa akin. Siyempre kung magigi akong open sa totoong damdamin ko, yung sitwasyon ay baka masabi ko sa inyo yung sitwasyon din ng buhay ko namin. Kaya iyon po, iniwasan ko talagang mag-vlog kasi ayokong magkwento. Ayokong baka magkamali ako makapag-share ako ng sitwasyon ng pinagdadaanan namin. Kaya sabi ko hindi na muna ako mag-vlog, saka na ako mag-vlog pag okay na survive na at ayun, okay na nga po. Kasi ito kasing social media ay kailangan maingat po tayo dito. Mapanghusga po ang mga tao, talaga pong sobra. Usually yung mga tao dito sa social media, hindi ko naman po nilalahat, pero talaga mga judgmental, mapanghusga masyado na hindi alam ang mga dahilan, ang pinagdadaanan ng tao. Ma-misinterpret pa po. Kaya sabi ko, much better kung ayan, hindi ako mag-vlog para hindi ako makapag-open kasi hindi naman lahat ng viewers ko ay legit viewers. Yung organic viewers talaga at organic support. Organic talaga. Kasi yung mga legit, pag sinabi kasi yung mga organic, yun yung talagang mga true lalo. Yung mga buo yung support ng walang halong keme, yung panghusga. Siyempre yung iba naman dyan ay nagmamasid din lang po yan. Baka sabihin ay ano tayo, OA or paawa. Ano pa bang pwedeng ma-judge ng tao? OA, paawa, or kunwari
Yun nga, paawa, mga ganyan, mga ganyan po, mga ano, kaya, ayun, mas minaigi ko po na talagang hindi mag-vlog para walang masabi yung mga viewers ko. At eto, pag nag-vlog ako ay okay na at happy na, ika nga. Ayan, sana ay hindi po kayo maboring na sinasamahan nyo ko habang nagdadamo. Hindi naman po puro damo yung ipapakita ko sa inyo. Bali po, nagkukwento lang ako kasi alam ko naman may mga curious din kung bakit hindi ako nagbablog. Hindi na ako nakakapag-share. Kasi sobra din po talaga akong stress. Higit pa sa stress yung pinagdaanan ko namin. Kaya ganun po. Siyempre po ay hindi ko naman na share yun sa social media kasi nga po ay mahirap na po. Hindi naman po lahat ng tao ay makakaunawa. Siguro sa 10 baka may 1 or 2 lang po. Kaya naging na lang akong careful. Ayan mga plantita. Pakita ko na lang po sa inyo ulit. Kasi hawak ko po kasi ng right hand ko itong cellphone ko. At the same time, itong left hand ko naman ay nagdadamo. Ang hirap din. At ipakita ko na lang po sa inyo itong garden ko. Pag malinis na po, pag naayos ko na at kung ano na yung sitwasyon ng mga plants, saglit lang po para makabelo din po ako. Ayan mga plantito, bali itong pinapakita ko sa inyo ay kailangan ko talaga itong maayos. Kasi ayan, parang wala na to sa katinoan. Kaya kailangan ito ng maayos na at kailangan na ng lakas. Ayan, lakas talagang kailangan ko dito. Kasi hindi biro din kung paano ko to ma-restore. Ayan.
Yan, pasiriring mo lang diginak. Yan, na lang yun sa sako. Mainit na pating maray, alas 12 na. Hindi mo na pagkuha niya sa gilid. Ayan, bali pangatlong araw ko na to ngayon at hindi pa rin matapos-tapos kasi nga po hindi matuloy-tuloy yung trabaho. Dahil sa mainit po ang panahon. Mahirap na. Kaya ayan, ngayon ay continue ulit. Ayan mga plantita, bali eto po ay aalisin ko dito kasi hindi na siya dito naaangkop. Kailangan ko na po siyang ilagay kung saan po talaga magiging permanent na siya for lifetime. Kaya ayan, ganyan po yung pagkaano ko para hindi po ma-stress masyado yung ugat, para hindi siya mamatay lalo pa po at ngayon ang init ay sobra. Ayan, pangatlong araw ko na po ngayon. Talagang at eto nga po sa pang-apat na araw ay natapos ko na. Bali, ayan. Ito yung nilagay ko dito at yung rubber tree. Ayan, inilipat ko dyan kasi galing doon sa dati na pagtaniman. Tapos, ayan, pinutol ko na yung puno ng amhi para talagang makuha yung init. Hindi ko po ma-imagine na yung sukal nito, yung pinakita ko bago ako mag-umpisa, grabe talaga, napakasukal na nito. Kaya inabot po ng 4 na araw para lang pinutol ko lahat ng mga sanga, lahat ng mga nagbibigay na ng parang hindi na good vibes yung naibibigay kasi talagang halos wala nang init. Sabi ko nga po niyan, okay naman yung space namin, may space naman talaga kami pero wala na pong init, halos wala nang masampayan dahil po sa mga sanga po ng kahoy na mulberry, yan. Tapos itong mga bakod talagang na yung mga sanga, talagang hindi na po talaga maganda. Kung makita nyo po doon sa video na talagang ang daming inalis na mga sanga. Ayan, balik po tayo. Dito, ayan. Ito yung mga nilagay ko po dito ang halaman. Ayan, mga nakapaso lang. Yung mga dati ko lang yan dito na hindi ganung nag-improve. Siguro sa napagtaniman or hindi masyado naasikaso or kailangan nakabuelo. Ayan, ito ang tagal na nito, itong ponytail na to. Muntika na tong mamatay, inanay siya. Ayan, nag-recover naman siya. Tapos sa sobra po talagang init ng panahon. Pero ayan po, yung pagkatanim ko niyan ay nakapatong yan sa bato. Lahat po. Maliban sa bromeliad kasi hindi naman yung mga ugat ng bromeliad kumakapit mismo sa pinakalupa. Kumpara dito sa ganito mga halaman, ang iniiwasan ko po yung yung ugat nila. Lumabas sa pot at makapunta dyan sa lupa at para wala pong hindi po masyado sila lumaki kasi ililipat ko naman po sila permanent pag okay na po talaga yung halaman na itinanim ko dito. Kasi marami po akong sinaalang-alang para lang po ayusin at ma-achieve ko tong ganitong ayos at baguhin yung garden ko. Unang-una po, wala na po talagang init. Sa laki ng mga halaman, sa taas na ng mga halaman, pati yung mga bakod na kahoy, bakod na halaman. Nagmukha na pong crowded yung garden at hindi na po siya ganun ka presentable. At naapektuhan po noon yung rubber tree. Halos 2 taon na ito, lampas o 2 taon. Hindi siya nag-i-improve kasi nandoon ito sa may ilalim ng rambutan. Pangarap ko din po magkaroon sa garden ng malusog, yung maraming sanga na rubber tree. Kaya ayan, nilagay ko siya dyan. Ang purpose naman itong bromeliad na ito, kasi daanan kasi ng mga aso para lang dito dumumi sa akin. Pag diyan po, ayan, dumadaan-daan dyan yung mga kaasuhan ng mga kapitbahay ko. Para hindi lang ito masagi. Ayan, kaya nilagay ko siya dyan para lang po makadagdag din ng design. Ayan. At para hindi masyado ganung kaluwag talaga. Ayan, pinagtabi-tabi rin ako ng mga 3 klase ng kuruto na nakapaso lang din.
Tapos eto, ayan naman, in-insert ko na lang itong dalawa dyan. Tapos yung mga batong inalis ko din, ayan, pinagpatayo ko na lang din dyan. Dagdag accent dito sa nilandscape ko. At ito naman mga dracena, ito yung mga dati. Ayan, okay lang naman sila dyan. Talagang mga pang-initan ito. Sa sobra pong lakas ng ulang kahapon at halos magdamag kagabi, pagising ko nga po, natumba ito siguro sa bigat ng ulan. Ayan, basang-basa yung kailang dahon, kaya natumba sila. Ayan, bali, ganyan din dyan. Same lang, dito naglagay din ako ng 3 variety. Para lang medyo matakpan yung pagiging leggy ng mga halaman na naging bakod. Para kahit wala siyang bakod at ganyang kaluwang, maayos pa rin. Ayan. Tapos ito same lang. Sobra po kasing ano na din, nakaka-boring na hindi ko na napapalaki yung rubber tree. Ayan. Nakakadismaya. Nakakadismaya. Pero ayan naman. Kaya hindi po ako nagtanom dyan ng direct to the ground maliban sa rubber tree. Tapos eto, ayan, sobrang bigat. Kaya yumuko yung dahon. Basang-basa kasi. Sobrang bigat ng ano. Pero ngayon ay umiinit na. Wala pa po ako sa 1/8. Ayan, hindi pa ako maabot sa 1/8% ng dapat ayusin po dito sa aking garden. Dahil po talagang malalago na yung mga halaman. At kailangan po talagang i-adjust para din po maging maayos yung kapalibutan dito sa aking garden. Ito, very sad lang ako dito kasi ito ay maganda. Binigay ito sa akin at ito yung pinaka top rare na variety ko ng rubber tree. Ganito yung dahon niya. Ayan. Inuud yan. Tapos after niyang inuud, halos hindi na siya magdahon. Kaya ayan, nilagyan ko nitong mga nakapatlang halaman. Kasi masyado na siyang yung parang feeling ko parang babasagin siya ng kristal na kailangan sobrang ingatan. Kaya nilagyan ko po ng ganyan para hindi lang talaga siya masagi ng mga aso. Kasi hindi lang yung isang aso ang dumadaan dito. Okay lang kung yung ang aso ay isang beses lang dumaan, mayat maya. Kaya yan, nilagyan ko po. Sana makasurvive yan. Bigay pa naman yan. Ayan. Tapos, dito, ayan, naglagay na din ako. Tapos ito, nilinisan ko lang din. Diyan ko na lang transfer itong yellow farm. Ito, aalisin ko naman itong beehive ginger. Kaso, sayang pa ng bulaklak. Hindi naman yan nagkakahoy. Pero mabilis din talaga yung dumami. Tapos po pala, itong fiddle leaf, ayan, dito ko na siya nilagay. Kaya, pag after mamulaklak nito, aalisin ko na yan. Itong halaman dyan para siya ay makabuelo. Para maging permanent na din ito kasi talagang ito yung mga literal na mga nagkakahoy. Ayan, nilagay ko na lang din naman dyan dalawa para lang magpantay-pantay. Tapos sabi ng asawa ko, alisin ko daw ito. Okay naman kung alisin ko siya, kaso ang problema, yung doon sa pinaglalagyan ng aso at saka yung pinaglalagyan ko dyan ng motor, ayero yung dingding niya. Sabi ko, parang hindi masyadong maganda. Pagpasok mo dito sa may gate, ayan yung makikita dyan sa part na yun. Sabi ko, parang hindi maganda. Sabi ko, mas okay na rin yung may halaman, may green, para presko din lang tingnan kahit mayroong yerong na dingding dyan na nakikita. Pero sa ngayon, sobrang ganda kasi green naman yung dingding at plus ito may mga nakatayong torts. Ayan. Tapos ayan, marami siyang bulaklak. Parang feeling ko bumagay naman siya diyan. Nanghinayang din akong alisin, pero kailangan na lang itong i-maintain lagi na bawasan ng bawasan kasi po ito dati malapit yan doon sa may pinakadingding. Ayan, umaabante na dito. Ayan po. Ayan, 'di ba po ang ganda? Sobra lang pong hirap lang talagang gawin. Mas madali lang yung magtanim ka ng mga cuttings kaysa yung mag-arrange ka po talaga ng garden, yung mag-ayos ka ng garden. Kasi talagang it takes times, pagod talaga. Tapos nilagay ko lang tong dalawa dyan kasi pag gabi, mayroon ditong solar. Ayan yung solar. Kasi natatakpan kasi nitong
ito yung ano ko to saging. Kaso, ayan, pumunta na sa kabilang lote. Pero yung dahon niya natatakpan kaya hindi ganun kaliwanag pero maliwanag naman. Kaya nilagay ko dyan tong dalawang upuan para paggabi, ayan, pwedeng maupo dyan presko. Hindi ko na rin inalis itong chiko dito kasi hindi naman masyadong super duper lumalaki yung chiko. At saka maganda talaga siya sa garden, yung chiko. Halos din po yan, almost 2 years kaso na-crowded sa part na ito. Kasi kung makita nyo po itong bahaging ito, nandito na yung mga orchids, andyan yung pidilip. May gumamela dito, may mga gumamela. Sobra pong crowded ng dating. Lumaki na yung mga plants, hindi na sila bagay dito. Kaya ang iniisip ko naman ngayon, mag-a-adjust naman ng plants para ilipat yung mga orchids. Ayan. Tapos, ayan, niliitan ko din po itong ayang spa circle. Binawasan ko ng plants, pinaliitan ko para lang po maging maliwanag. Actually, hindi pa doon tapos. Ayan, hindi pa tapos sa part na yan. Dito lang, ayan yung makikita nyo po dyan na medyo may nakausli na mga, ayan, itong bato at saka ayan, medyo nakausli. Para magbigay lang din siya ng design. Kasi halos straight lang, very basic, common lang yung arrange ko dito para makatipid sa bato. Ayan, kaya medyo ayan, nakausli-usli na lang. Pero kahit mostly green, napaka-presko naman kasi siyempre bagong ayos, bagong bihis ng garden. Nakaka-amaze. Ayan, pagka umaga na-excite na ulit akong lumabas ng garden. Dati hindi na ako lumalabas ng garden eh. Kasi parang sabi ko, ano ba to? Ano nangyari? Sabi ko, ba't ganito na to? Ayan, kaya ayan, kailangan unti-unti lang din naman nagawin. Hindi po ito madala talaga ng madalian. Hindi ko po kasi talaga ma-permanent at ma-finalize na kung ano ba talaga yung gusto ko sa garden. Kasi nga po, wala po akong bakod na maayos. Siyempre po, kailangan may bakod tayong maayos para doon tayo makapag-decide ng mga ipi-permanent natin na plants. Ngayon po, dito yun parang dito yung yung mga tanim ko dati dyan. Nung nalinisan na sabi ko, wow, maluwag pa pala. May luluwag pa pala tong garden na to. Hindi lang na-organize yung plants at ang tataas na ng mga Hawaiian tea plant. Grabe, parang sabi ko, anong nangyari? Ba't nagkaganito ito? Kaya yan yung naging ayos na dyan. Ayan. Pero marami pang aayusin po. Hindi pa po ako nakaka 1.8% sa dapat kong maayos dito sa aking garden. Pero ayan, kung makikita nyo po ay maluwag na talaga. Maluwag, mainit, okay nang gawa ng sampayan. Bilo na yung pagsasampay. Ayan, very minimal lang yung pagkakaayos. Ganun lang po kasimple. Pero ayan, nakikita nyo naman po na talagang very pleasant na siyang tingnan. Ayan mga plantita. Ayan, na-miss ko kayo. Thank you so much sa panonood. Ayan, sa panonood nyo ng aking garden. Maraming salamat po. Kahit wala akong upload, may dadagdag naman na subscriber. Yun. Thank you so much sa pagpili sa MJ Nagrampa Channel, sa lahat ng subscribers, viewers, sa mga nagko-comment, nag-like, and nag-share. Thank you so much po and God bless you all po.